Hi po, may concern lang po. Yung isang tatay, sabi niya, Dok, hindi ba pwede lahat na lang ng bakuna mo, ipainom na lang? Kasi yung tusok-tusok sa baby ko nag-aalala ako. Naiintindihan ko po yung mga iniisip ng ganyan, no? Ako din ay, yung mga siga nga ay takot nga sa injection, di ba? Yung sa kakilala ko, maton na maton pagka sinabing bakuna or injection takot na takot, di po ba? Kilala niyo po ba yun? Mention nyo nga dito yung mga takot sa injection. So syempre yung mga bata nakakaawa nga, di ba? Bakuna ng bakuna, karayom ganyan kahaba, itutusok, di ba? Ang sakit. Kaya yung tatay sabi niya, Dok, kausapin mo yung mga kamarites mong mga scientists. Hindi ba pwedeng lahat na lang ng bakuna ipainom na lang? O di po ba, ang iniinom lang naman na bakuna talaga yung rotavirus, di ba? Pinapainom yun sa mga 2 months old, di ba? Pagka nga naman malaki-laki nga yung, actually pagka malaki-laki pa nga yung bata na papainumin ng mga rotavirus vaccine, baka mag-away-away pa kayo, no? Pagka yung baby kasi na 2 months, 3 months, wala yung karapatang magreklamo. Ipapatak mo lang sa bibig niya yung rotavirus vaccine, wala siyang magagawa. O yun, di ba? So bakit? Alam niyo ang pinakamasakit na bakuna yung intramuscular, yung sa muscle. Kagaya yung mga binibigay ng mga penta sa health center, yung sa mga private naman yung mga 6-in-1, 5-in-1 pagka muscle, di ba? Ang sakit. Kasi diretso sa muscle, masakit talaga yun. Tapos yung actually yung kinakatakutan na intradermal, kagaya doon sa mga bakuna sa rabies, yung sa ilalim ng balat, hindi naman talaga yun masakit, mukha lang masakit. Ang masakit daw yung intramuscular, di ba? So bakit hindi pwede na, actually hindi po pwede na lahat na lang ng bakuna ipainom na lang. Yun mga oral polio, kasi yung sakit na yun sa fecal oral kasi yun nakukuha, kaya yung bakuna pang oral. Yung mga rotavirus yun kasi nakukuha yun pagka naiinom ng bata, kaya ganun din yung bakuna. Yung ibang mga bakuna talagang kailangan intramuscular, yung injection talaga, kaya nilalagay dito sa deltoid kasi maraming blood vessels dyan, no? Para ma-absorb dahan-dahan, mai-process ng katawan mo yung bakuna. Diba? Mas mahirap naman kung intravenous or intra-arterial, diba? Na napakahirap na yung bakuna hahanapin mo pa yung vein para inject. Kaya yung iba subcutaneous sa may taba, yung iba naman talagang sa muscle. Para kasi may mga blood vessel doon, tsaka mga lymph nodes, para yung bakuna meron time mag-generate ng immune response, kaya ganun. So ano ba masasabihin ko? Yung ngayon pa nga po yung mga bakuna talaga. Kasi kung halimbawa yung Hep B vaccine, yung mga DPT, MMR, chickenpox vaccine, kapag ka po kasi yun ay ininom, madi-deactivate po kasi yung bakuna dahil yung stomach natin ay yung gastric acidity, so mamamatay yung bakuna kung ipapainom. So hindi talaga pwede lahat ipainom yung bakuna po, ha? Ayun, nasagot ko na po yung tanong, hindi po pwede na lahat na lang ng bakuna ipainom para hindi masakit. So kasama talaga yun sa problema ng mga nagbabakuna. Although naiintindihan ko kayo, nakakaawa po yung mga bata, no, kapag binabakunahan So kausapin ko ngayon sa CDC sa Atlanta, Center for Disease Control and Prevention, sabihin natin yan. Pero yan po yung aking namarites, hindi talaga po pwede, ganun lang talaga po, yung science, kailangan talaga injection yung ibang mga bakuna. Ayun, naiintindihan ko po yung dilemma nyo kung bakit gusto nyo ng oral vaccine lang at hindi na injection, kasi nga masyakit kaya yung bakuna, sige po, yun lang po, sana nasagot ko na po ang tanong ni Daddy na. Thank you po.